Kinundina ng ilang mambabatas ang paglaganap ng mga krimen na kinasasangkutan ng mga menor de edad. Pero di raw ang mga bata ang dapat sisihin, kundi ang mga matataas na lider ng bansa. Sino ba ang kanilang tinutukoy? Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. Kabilang daw sa mga dapat sisihin kung bakit naging bayolente ang mga kabataan ngayon ay ang mga Duterte. Una na raw dyan si FPRRD. May effect ang culture of impunity sa pag-iisip ng kabataan. Profound kapag ang Pangulo ay nagmumura at nagsasabi na babaril, papatay sa pag-iisip ng kabataan. Hindi rin daw magandang ehemplo sa kabataan si VP Sara. Kinoconsider nating impeachable offense ay yung sinasabi niyang kinokontrata niya, may kinontrata siya, napatayin ang isang tao, much less the President of the Philippines and others. Ayaw natin na makita to ng kabataan bilang ehemplo or mga examples of behavior. Pero ayon din kay Representative Ko, buhay pa ang tinatawag na culture of impunity sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Si Representative Joel Chua naman, walang direktang pangalan na sinisi. Pero ang dahilan daw ng pagiging bayolente ng kabataan ay ang pag-normalize ng pagmumura, pambabastos at pagbabanta na nakikita sa mga matatanda. Sa kabila nito, marami pa ring mambabatas ang tutol sa pagbaba ng age of criminal liability. Para kay Akbayan Party List Representative Percival Sindania, hindi dapat ibuntong sa kabataan ang kasalanan ng magulang. Magulang daw ang may pagkukulang kaya nasasangkot sa krimen ang kabataan. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.